nadidiri at natatakot ako sa isda. Nadidiri ka? Sa isda. Nabuhay parang hindi ko mahawakan. Saan ka naman pumunta? May tarif na ngayon. Or US, since may mga kamag-anak kami sa US. Parang na talagang mas present na yung thought na yon na mag-move sa US. Kasi nakita nyo rin yun sa China, yung mga ginagawa ng mga tumatumbling, like literally yung iba nag-jujitsu. I mean, like magugulat talaga sa mga capability ng mga robot. Bibili ka ng premium account na katulad ni Megan Fox, siguro 100,000 yung gano'n. Pero ang mangyayari din, para ka may OnlyFans na di ba? So return of investment yun. Diba? hi, welcome na naman sa isang panibagong Barber's Cut. At syempre, andito ang ating special guest na si Brian. Brian, welcome. At matagal na natin siyang nakikita kasi sa mga ginagawa namin dati. Tama. And kung nasa talent show ka, paano mo ipapakilala ang sarili mo sa audience? Sino ba si Brian? Si Brian is mangingisda. Minsan. No, I do a lot of fishing dito sa Ontario. Fly fishing and conventional. Pareho. Anything that fish, that swims, I'll fish it. Okay. Tsaka gumawa ka ng sarili mong channel din, di ba? Para makita ng mga tao yon. And yun yung isa sa mga talagang kilalang hobbies dito sa Ontario, no? Kasi ang dami nating lake eh. At kailan ka ba na dito na nalulon? Nalulon? You mean sa fishing? Or sa fishing. Fishing, bata pa ako. Siguro mga 10 years old. Oh, so matagal na. Matagal ka na dito? Hindi, sa fishing. Hindi, dito sa Pasig River pa daw. Sa nagpipig sa Pilipinas. Sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Sa Manila Bay, exactly. Hindi nga. Yeah, nakikita ko yung mga tao nagpi-fishing doon. So I got curious. Ano mo pinifish mo doon? Chinelas? Yeah. Yung mga basura doon. So yeah, yun. Tapos yung tito ko merong parang yung resort? Not resort, yung parang bahay lang. Sa tabi ng Taal Lake. That's when I started yung talagang getting into it. So matagal na nga. Matagal na pala. And ano ang difference ng pag-fish sa Pilipinas as a hobby versus dito? Nung nag-start ako doon, gamit ko kawayan and sinulid. And hook, tapos bread. Na-try ko yun. Di ba? It's fun. Yan, ako hindi dito pa talagang equipment ng gamit. Sa akin, hindi pa ako masyado nakapag-fish. Ang unang fishing ko lang nung dumating kami dito, tapos sinama kami na, wala kasi kaming ginagawa sa bahay. Sinama kami ng mga titos na mag-fishing. So yun lang. After nun, pa isa-isa, tapos never talaga. Alam ko si Warren sa Windsor or something. Oo, nakakalayo din ako dati para dalhin. May mga barkada ko, fishing every weekend. May, actually, bumili na rin nga sila ng boat para nakaka-addict talaga, man. Aling part yung nakaka-addict sa fishing? Yung tug. yung kagat. Di ba sabi nila, the tug is the drug? Pag kinaagat ng tapos yung i-beat mo yung personal best mo lagi, di ba? And ano ang mapapayo mo? Nadidiri at natatakot ako sa isda. Nadidiri ka? Sa isda. Nabuhay parang hindi ko mahawakan. Nakakahiya kasi nag-fishing kami. Siyempre, mga anak ko, nahilig Sisigaw ka na. Tapos, nung nakapingwit siya na hindi ako nagbibiro, siguro ganyan lang kaliit. So, kailangang i-unhook. Diba? Tapos para question ko yung pagiging tatay ko kasi parang hindi pagiging lalaki pa. parang hindi ko mahawakan na parang natatakot ba ako na baka masaktan ko siya. At nakita ko damage na yung nguso ganun maliit so parang yung hook. And ang naaalala ko siguro kasi trauma nung tinuli ako. Ganun yung karayom. Hook? Yung hook, di ba? Parang ganun yung Nakita mo? Oo. So, hindi ko alam paano ko ma-overcome yun. Paano? Gamit ka ng net.
Mag-gloves. Tama. Pero not is the best one. Kasi talagang gagawin. Hindi, alisin mo rin yung hook eh. Alisin mo rin siya. But Okay, still, glove. Kunin mo yung Hindi yun nga, flyer. hindi ko maalis sa hook. Paano ko aalisin? Flyer. Yeah. Natatakot nga ako na gawa ganun eh. Bumapalag, di ba? Na parang baka mapunit ko yung nguso. Di mo. You might. You might. Pero yung paggagamit ka ng hook, tanggalin mo yung barb, yung sima. Para madali siyang i-slide na ganun. Yung ganun. Di ba may sa arrow yung ganun siya. Tanggalin mo yun, like, pinch it. Ay kung mag-barbecue na lang ako. Maghintay ka lang. Hintay ka lang. sa Hindi, at saka pangalawa, yung uod, diring-diri ako. Yeah, Wala, yun daw yung gusto. So, pero meron naman yatang ibang... Magano ka na lang. lambat, dinamita. Pwede ka na lang. Or sa tabi-tabi, yung parang pinupush mo na or yung gamit mo net, yun na lang. Okay. Okay, sige. Hindi, naman, para mapag-usapan na, okay, ngayon sa mga nangyayari ngayon, no, na iba't iba tayo ng background, iba't iba tayo ng profession, ano ang outlook or ano ang minimiti or ano yung mga sentiment natin? Sa akin, Ikaw muna. busy lang ako sa pagpapababy muna. Congrats So pala. kaya yun ang focus ko. Pero, syempre nilook forward mo na. 'Di ba na hopefully hindi masyadong magastos yung mga next few years. Kaya ngayon, sinasabi nilang tariff, mga ganon, parang maisipan mo tuloy mag-move. Away from Move ka saan? Sa Canada? Sa Canada. Sa nga mo pumunta, may tariff na ngayon. Or US, since may mga kamag-anak kami sa US. Parang na talagang mas present na yung thought na yon na mag-move sa US. Kasi, I think ako lang, para sa akin lang to, I think may benefit na yung mga ginagawa nila ngayon. Parang naghihirap ka ngayon, pero parang yung US maghihirap, parang ang daming sinasabing masama, di ba? Pero feeling ko lang ako na may magandang ikabubuti tong mga Agree ka sa tariff. ginagawa ni Trump? Hindi ako agree kasi Canadian ako. Yeah. For Americans, maganda siya. Yeah, pero kapag titira ka na doon sa US, of course. Hindi, kaya syempre mapapaisip ka kung titira sa US o hindi. Kasi as tatay, isipin mo palagi is yung well-being ng family mo. Teka, may isisingit lang akong announcement ha. So just in case po, meron pong available na position dito sa FTV. Pwede ba FTVNY? Hindi, ganun lang. Yun lang yung naiisip ko. Kasi dahil kong pinapakinggan ngayon may mga podcast. Tapos mismong mga, I guess, billionaires na podcast. Sinasabi nila, may hirap naman talaga sa simula. Pero okay yung mga nasa posisyon dun ngayon sa USA. Pero as Canadian, syempre galit ka kasi biglang tataas yung mga Although yung gas bumaba. So. Pero lahat naman tataas eh. Yeah. Right? It's no matter where you are. Ikaw, Warren. Ito na, no matter where you are, tataas ang presyo. There's no running away from it. Wala. At this time, di ba? So, sa akin lang, definitely there has to be a change within yung government natin. Sabi mo, may election na. I don't know about the current prime minister. I think it's the same thing. So, you know who I'm voting for. So, Jagmeet. No. But yeah, hopefully marirealize ng mga ibang tao na it's the same thing. Kung kahit may bago tayong prime minister, it's the same party, the same principle, the same idea, the same yung mga plataforma nila, whatever. So it has to be a huge change. So what kind of changes that we have to vote for it, right? So yeah. Ikaw, Brian. Yeah. I agree. See. With him.
kontrahin mo naman. Ano ang sentiment mo sa, kasi nga, tariff, medyo ng, sa politics, election, yung sa US, ano naman? I think the next 6 months from now, gonna be interesting. We don't know kasi it might trigger ng inflation again, di ba? So pag nag-inflation na naman, tataas na naman yung interest rate. So yeah. Mas firm na leader. Sino? Si Carney. So, meron din siya kasing experience. Experience saan? Sa banking. Global. Idealism. Yung sa Brexit? Hindi. Or kung paano i-deal yung mga foreign leaders, I guess. Diba? Kung kukumpara mo siya kay Trudeau, kaya ngayon yung nakikita ng tao ngayon. Yeah, but tsaka nag-gain ng momentum. Economic niya si Carney dati. So who was making decision back then with Trudeau? Right? Ang sa akin naman, ang tutuloy ko lang, yung analogy ko, ay parang ang Canada nasa parang stage 4 cancer. And ang sinasabi nga ng mga doktor, kailangan ng chemo. Unfortunately kasi, nung stage 1, nineglect mo. Nung stage 2, nineglect mo. Stage 3, blah blah blah. Stage 4, kung hindi mo gagawin yung chemo, 100% or most likely mamatay ka. Pag mag-chemo ka, suffering yan initially, 'di ba? Masakit. Pero ganun talaga. And I think ganito rin sa US. Yeah. Mas lalo pa nga sa US actually na pwede ka ring mamatay, ha? Like risky din. May mga hindi nagsasucceed. Kumakalat and then boom, ganon. Pero or yung iba nga ina-amputate. 'Di ba? Para lang mabuhay. Para ma-stop yung and ganun na ka-deep yung cancer. And yun yung analogy ko sa kung bakit sobrang red yung mga markets ngayon, naghihirap, tariff, inflation. Kasi nga, pagdating sa US, yung, di ba, sinasabi nila yung fraud, abuse, at saka yung ginagawa nung Doge, di ba? And masakit. Nag-aaway-away, ang daming mga tinanggal ng yung bloat, tinanggal, and regardless, mga trabaho yun. Yeah. Ang dami na shake up talaga. And ang kaibahan ngayon sa Canada ay para sa akin kaya unfortunately nabully talaga tayo, binubully tayo ay wala tayong leverage, and knowing Trump na talagang New York na entrepreneur, kapitalista, talagang tuso, no? Tuso. Kaya kawawa tayo. Ang problema nga is wala tayong yung mga nirereklamo natin ng mga tariff, na mga unfair, mas marami pa for the longest time ang tax na pinataw sa atin ng sarili nating gobyerno. Imagine mo ngayon parang nagpapasarap, pinos ang carbon tax. Wow, ilang cents na bawas sa ilang years na nandun yun. Na hindi naman pala kailangan. Hindi naman pala, kalokohan pala yung sinasabi na ito, kung hindi dito, naku, patay ang environment. What? Isang ganun, kinancel nyo. So parang, okay, carbon tax yun ha. Gasolina lang yan. Yung sa mga heating, ang laki ng mga yan, lalo sa ibang province. Yung iba pa mga tax, grabe yung mga property tax dito. Yung mga employment, lahat. So, yun actually ang mas malaki. Kaya nga, exactly what you said. But you are referring to yung sinabi mo na bubuli tayo dito sa Canada. I don't think so. Because look, they have the leverage, right? Ikaw na mismo nagsabi, like how deep the problem is, right? So, what they had to do, parang self-check, right? Like that's why meron ng DOGE, right? Department of whatever. So tinignan nila yung sarili nila, ang daming problema, nakita nila na may mga wasted na pera na napupunta kahit saan, right? So that is something that we have to do as well dito sa Canada. Unfortunately, we were relied on in the US, and we never did a check on ourselves. Kaya mas worse tayo. Exactly. Right? Mas worse. So, yung term na parang, ganito si Trump, binubuli ang Canada. If we have a better leadership. Yeah, yun yung point ko. Right? This could have been avoided. If we have a mabubuli ka lang ng bully kung wala kang kakayaan. Backbone. Yeah. Right.
And anhin ko kung talagang galing tayo sa third world country, developing na talagang, wala nagsisimula pa lang kami. Hindi, nanggaling tayo sa taas. Yeah. Napakadami nating resources. Yun yung, So, napabayaan. Napabayaan, exactly. So, ang nag-bloat lang talaga. Ewan ko conspiracy to. Since yung prime minister natin, banker, diba, alam niya yung, so kaya tinank niya yung economy, kaya tinank yung economy natin para mas humiram sa, Who tanked the economy? Nobody tanked the economy. Right? Natin? Hindi, ang is yung utang eh. Diba? Doon nga kaya nga tumaas yung mga natin. Nagkautang naman lahat ng mga bansa. Hindi lang naman ang Canada. Pero mas malaki sa atin. Sa atin nga yung most per household eh. Well, I will have to take a look at the numbers. Pero, look, lahat naman nagkautang. Yung CR, nila? CR, yung... CERB? CRE ba? CERB. CRB. Yun lang siguro ang difference na like you don't see, mayroon bang relief na binigyan ng US? Mayroon bang relief ng may ibang bansa sa citizens nila? Tayo lang ata. Ha? US din. Diba? Meron din silang check-in na nakuha. Ay, meron ba silang nakuha? So, there you go. Tsaka kailangan nila yung kaya nga yung carbon tax kasi nga sa dami ng gastos natin eh. Diba? Parang binawi lang yun. There's no such thing as free money. Ay, ikaw, Brian, matagal na tayo dito. Nabanggit natin, maraming mga issue, maraming tayo na-observe. Pero ano yung isa sana na ibang way, yung feel mo na naging approach in the past or current? Sana hindi masyadong maraming pinapunta. I mean, it's okay to come here, pero yung volume, it's too much. Ng anong lahi? I don't know. What to say. Pero yeah, I think sobrang dami. Like yung influx ng tao is we couldn't handle it, di ba? And tama kasi in a way parang yun yung domino effect eh. Maraming pumunta dito, lahat yan hindi naman mapututulog sa kalsada yan. So may kakulangan so yung competition para sa regular housing, sa affordable housing, sa lahat ng klase ng housing, naging issue. Kasi sila pumunta dito, after overnight, nandito na sila, yung mga infrastructure, hindi naman overnight nagagawa. Diba? Yung mga housing, hindi nga, hanggang ngayon nga, wala. Tapos, pagdating din sa healthcare, diba? Lahat yan, mga tao. Tulad natin, mga nangangailangan. Then, ganun din sa education. Ganun din sa mga produkto as a consumer. So, sa lahat ng way, nagkaroon ng competition. And, dun mo matetrace talaga yung kung paano nag-domino effect yung mga naranasan natin as, I guess, hindi lang natin, lahat ng walks of life, whether dito ka pinanganak or business owner ka, So, kaya nga dapat importante kung sino nga ibubuto mo ngayon. Kasi, look, yung sabi mo, yung migration issues. Look, hindi lang ang Canada nagkaroon ng migration issues. Right? Actually, Europe, they have a migration issue. Except for Poland. Pero tignan mo ang Poland ngayon. Right? They don't have any criminality or other migration issues and stuff like that. So, because they probably have more conservative leadership in there, right? So, iboboto mo conservative. What give you that? Right? What give you that? Pero look, if that is the root of the problem, if you're gonna vote the same party, anong mangyayari? It's just gonna be the same. It's gonna be the same. It's gonna be the same, right? You gotta have a more conservative approach. How to resolve our issues? Ikaw mismo, inflation. That's the top three issues, right? How do you resolve inflation? Stop printing money, stop migration. Right? That's it. So, bottom line, Sino ba yung magandang party nung maganda yung Canada? Hindi, iba naman eh. Okay rin naman yung
Yung liberal dati kasi nung nag-move tayo dito talagang liberal sila Christian. Okay naman dati. So maganda nga dati. Ang nangyari na lang is nauuna yung papogi. Alam mo, nauuna yung ano ba sasabihin? Ang dati ang sinasabi pag sinabing left ka, parang ano yun parang actually center yun Hindi, yung liberal. Ngayon, yung liberal. Dati liberal talaga center yan. Parang ganon. Tapos yung conservative right. Tapos yung NDP yung left. Yung liberal center. Ngayon kasi, dahil sa mga nangyari na, sobrang left na yung liberal. Nag-shift na lahat. Kasi ganito yan. Yung sabi nga, back then, there are more about equality talaga. And I do agree. Yung way of life, yung, either you talk about equality sa workforce or gender issues or sa ano pa yung mga ibang issues about equality and stuff like that. That's what they represented before. Pero meron ngayon itong global agenda na fina-follow nila. And this is where the problem is for the last 10 years. Ito na ngayon ang fina-follow nila. Ang problema kasi dito sa atin ngayon, pag sinabi mong ganon, conspiracy theorist ka kagad. Diba? It's so open. Just read out. Hindi yun lumalabas sa mga algorithm. Yun ang... Kumbaga, yung truth, ito yung hirap ngayon sa truth ng isang tao. Yung truth mo lang is kung ano yung algorithm mo. Alam mo yun? So kasi yun yung mga voices na naririnig ko palagi. Pero may kabilang truth So yun nga yung hirap kasi parang dalawa na palagi ang truth. So kahit sabihin natin i-research nyo or hindi nila gagawin for some reason They're close-minded. Or talagang yun na yung ano sila Kahit tayo, I think baka ganun din tayo. Baka hindi rin natin ino-open yung mind natin sa more social na mga kailangan free lahat. Alam mo yun? Na kailangan mabigyan lahat. Walang naghihirap. Diba? So, yeah. So, yun ang mahirap ngayon sa kasi itong mga politicians din na to, ginagamit na tool na yon na makaangat. Diba? Parang ngayon, yung lahat sila, kaya gumaganda yung poll ng mga liberal dito sa Canada ngayon dahil isang issue lang yung tinatakil nila which is yung US na lahat ng tao dito, liberal, conservative, galit kay Trump. So ginagamit nila yung issue na yun para umangat. Pero yun nga ang hirap is yung truth. If you listen to CP24, always talagang ina-attack nila itong conservative. Ang mga conservative. And they don't even give a proper reasoning kung bakit ginagawa ni Trump ito and why do they have to do this. Yung mga reasoning kung bakit mayroon DOGE and stuff like that. Literally, lahat yung mga media dito is so biased. Sa akin lang, it's so biased. CBC, CP24, CTV, lahat na. Kasi mawawala yung funding nila. Of course. Yeah. Mawawala Kasi nagbibigay nga talaga. Now you understand why they have to be so biased kasi they are governmentally, most of them are governmentally owned and they're funded by the government. Bakit kung ganun, halimbawa, sinasabi nila, pinoproject may posibilidad na manalo is yung conservative. Diba? May sinasabi na sa polls, diba? So bakit hindi sisip-sip yung mga media para mapatuloy yung funding nila? It depends. Kailangan lang buhatin pabalik yung liberal nung nakakita sila ng tsansa na palakasin. Ngayon, lumalakas. Sa akin, it's who's on the top of the chain now. Katulad ng sa US CNBC, there are leftiest CEOs or members of the board and stuff like that are leftiest that doesn't believe yung conservative idealism. Yun Kung sino na ngayon nakaupo doon sa yung mga key decision maker. Yun na yun So to answer your question, bakit hindi sila sisip-sip?
Like, why CNN hindi sila sumisip-sip dati kay Trump? Why CNBC or MSNBC or lahat yung mga other media doon sa US hindi sila sumisip-sip? Because yung mga decision maker nila is purely liberal. Yeah. So, pero meron rin kasi akong ano dyan eh. Kasi yun din is na meron, kasi may audience sila palagi. Alam mo yun, may audience sila na magagalit, na magre-react. So yun ang kailangan mo para kumita eh. 'Di ba? Kung pera-pera lang sa news or ano, i-deliver mo talaga yun para sa audience mo. I disagree. Pero the numbers for these cable operators has been declining. So bakit hindi sila i-attract yung hindi nila i-attract yung mga hindi mawawalan ng identity yung well they're supposed to be journalists. Mawawalan ng they have to be fair and equal of their news delivery. Di ba? Pero yun nga pag ako gustong kumita, kailangan mo ng conflict palagi eh. Kailangan mo na maano yung tao na magagalit sa TV para magre-react. Hindi, pero ginagawa rin nila ngayon sa social media, yun din, like clips na rin sila eh. Lahat dumami na eh. Like lahat sila, meron na silang sariling TikTok, may sariling YouTube na pinapanood. So, ito naman, kung one step ahead, halimbawa, Brian, nagka-leche-leche talaga. O hindi gumana yung kasi may posibilidad na yung ginagawa din sa US is hindi mag-work. Okay, may posibilidad. Okay na si Brian, meron diba? So, umita na siya sa phishing ano. Ano ang ano mo? Ano ang plan B? Pag-camping. Hindi, para sa iba, halimbawa, ano yung nakikita mong parang plan B? Paano magiging ready? Or ano ba? Anong as escape natin dito? As an individual or yung ano? As bilang taong pamilyado. Taong pamilyado. Just take care of your finances, I guess. Di ba? Get ready. Kung ano man mangyari. Because mamaya magtanggalan, di ba? You gotta be ready for that too, di ba? Yeah. Just take care of yourself. Focus on yourself, pretty much. Ang hirap kasi. Take care of your finance. Pagtingin mo sa market, pula. Pulang-pula kanina. Tapos, diba? Pagdating sa exchange rate, di ba? Yung 1,000 mo, ano na lang, $400 na lang. So, parang, wow, parang potentially yung pinag-ipunan mo ng 10 taon ay parang ang value na lang ay hindi ka tatagal ng 2 buwan. So, ano ang mga pwede nating gawin? Pag talagang sabi nga nila shit hits the fan. Feeling ko parang dapat hindi kasi ganoon ang community natin na parang mga Chinese. 'Di ba? Parang yung Chinese hindi sila nakaasa sa iba. Hindi ako Chinese. Alam mo yung Chinese Markham? Dito sa Markham, kung ang dami Chinese dito. So ang daming mall, ang daming kainan, like boom na boom, 'di ba? Pupunta ka sa ibang city na wala masyado. Hindi ganoon ka So kailangan mag-stick tayo sa isa't isa pero wala naman tayong na-develop na foundation na ganoon as Filipino, as a community. So ibig sabihin mo kailangan nating i-multiply ang Butters and Wilson. I-multiply tsaka like pero kapag magmahalan ng mga pagkain, you think lalabas parang magagasto sila sa restaurants, mga Chinese restaurant? Hindi. Makakahanap pa rin sila ng cash. Flavored na kanin. Buffet, rice buffet. Pero first step yun na talagang sinusuportahan mo yung community mo. Diba? I get that. Pero I think that the ideal is that they are very resourceful. At nationalistic. So when it comes to sa pera talaga, they are very smart about it. So that is something that our community should learn from it. Pero to answer your question, yung kanina, I think what we're seeing right now is a temporary. Temporary lang sa akin sa ito. But again, kailangan mong ma-survive lang yung the next 4 years.
4 years. Really. Because this is temporary. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa election na naman. Diba? Baka 180 ulit. Diba? So, mag 180 ulit. So, take advantage of these down markets. Take advantage of all these, ang tawag mo, yung mga... Sale. Sale sa... Fire sale. Sale sa Hindi, kasi nagmahalan na rin lahat, diba? Hindi mo... Ay, mataas na yung presyo sa dati. So, what are the good outcomes sa nangyayari na ro? You just have to think about that and take advantage of it because this is temporarily. Within the next 4 years. Or, kasi itong mga tariff ni ginagawa ni Trump ngayon, it hasn't coming into effect. So, wala pa yung mga numbers talaga. Yung mga real numbers talaga. Tandaan mo, yung tariff, noon pa yan. Hindi lang talaga ganito ka-magnify ngayon. Kalakas. Isipin mo, Pilipinas, tinatarif rin nila ang US. Yan, Canada, tinatarif nila ang US. 27% Pinakita yung numbers. Pinakita yung numbers. Pa nga, di ba? Yeah, it existed already. So itong mga ginagawa ni Trump is just to counter yung mga tariff na existing. Right? Kasi sa kanila, hindi fair yung tariff na ini-impose din sa kanila. Right? So, once this come into effect, I believe na magiging normal lang. Magiging normal lang. So, by the time na makikita nila yung the real numbers, that's when yung magta-turn na ang market. So, probably, I give it about 6 months. 6 months. Keep buying. I think lang ng bill. So, bale, kumuha ka. It's not by the way, this is not a financial or financial advice, whatever. Ito, financial advice to. Mag-financing ka ng kotse ng 0%, 72 months, okay? Halimbawa, 60,000. Yeah. Diba? 0%, 72 months, okay? Ibenta mo, may cash ka ngayon na 0%. Is all in mo sa stock market. Oh. Diba? Like kung ako lang, walang pamilya. Mababayaran mo yun. Diba? At maniniwala akong financially, parang once in a lifetime opportunity sa nangyayari yun. Pero again, dahil sa kultura natin, diba? Like, hindi mo pwede sabihin yun. Like, para mong sinabing totoo si Santa. Alam mo yan? Like, mahirap i-prove. Diba? Na pero may gagawa at gagawa niya. Ginagawa yon ng mga sa top na tier. Halimbawa, yung mga sinasabi nilang yung mga bansa, kaya may sinasabi na kaya ngayon sinasadya na itank yung economy para yung parang interest ay mas mababa. Magre-refinance yung... May sinabi na in 30 years, parang may nakita akong chart na gano'n na parang, yung parang ano ba yun? Nakalimutan ko. So, sa high level ay ginagawa. Pero yun nga, parang ginawa nila dati sa Japan, di ba? Kaya nagkandaleche yung stock market sa Japan. Since sa Japan is parang 0% yata ang tinataas nila yung interest rate. So, ang ginagawa, dun umuutang ba or something and then bumababa yung interest rate. Ang baba ng interest uutang doon, yung pera isusugal sa stock market na sa US. 0%. Saka makakita ng pinang-utang mo, 0%. Yeah. Na, tapos, ang return nga, 10%, 20%, 30%. Hanggang sa, may naging epekto yun sa Japan na kaya parang nag-collapse halos yung nila Parang, yung ganon. Yeah, so, naapektuhan lahat yung mga stock. Diba? Ang wild lang pakinggan kasi hindi tayo financially literate at an early age, diba? Kailan lang tayo naging aware sa stock market kung paano umano to. Actually, ang nangyari doon, tinaas nila ang interest rate. Usually, hindi sila nagtataas ng interest rate. Kasi nga, dahil nga inabuso. Dahil nga naabuso and stuff like that. So, they want to keep the interest rate very low para uutang ang mga bansa sa kanila. Right? Noon, I think it was last year or something like that. Yeah. For the first time, probably within, I don't know how many years, tinaas nila interest rate. That's created a panic. Kasi hindi na sila makautang ng cheap. Right? Pero I would compare this sa nangyari nung sa
sa COVID din. Tignan mo kung gaano how the market went, it basically free na nga yung oil, 'di ba? Naging zero pa yung yung oil. So it's the same thing. It's the same thing as what happening right now sa mga tariff na ginagawa ni Trump ngayon, right? When there's blood in the street, if you are an investor, right? If there's blood in the street, even if it's your own blood, you buy. Saan ka kukuha ng pang-buy? Well, kailangan mo. Benta ako ng isda. Sama ako. Hilok. Home equity line of credit. Yun. Kasi nga, mura pag-utang. So, kung ibababa nila yung interest rate na to para ma-cover nila yung tariff. Kasi slowly bumababa na. Diba? Well, they have to battle the they have to battle the inflation. So the only way they can battle the inflation is to either stay, pero they cannot beat the inflation right now. Or I do think na makokontrol nila yung inflation right now because yung mga yung economic status. So that was brought by the COVID issue. So they have no choice na ibaba yung interest rate. I-stimulus yung market ulit. Teka, ito. We still pre-pandemic sa tingin ko. Okay. Ito, tanong ko naman, ikaw muna Brian, ano ang nabago sa parang sa spending habits mo as a family, like ngayon versus, I don't know, 5 years ago, 3 years ago? Meron ba or? Meron din. You have to think about yung kung kailangan mo ba talaga to, di ba? If you're buying something. Kasi, like, kung hindi mo kailangan to do it. Like ano yung mga dati na hindi mo nakikita na ginagawa mo o hindi ka ganun ka parang aware? Ano? Mag-save. No, dati before ako nagkaanak, I'm like, here's my money, man. Take my money, di ba? Na nung nagkaanak na, and then just before magkaanak, that's when you get an epiphany na, oh shit, I need to get my things together, di ba? Mm-hmm. Paano? Nagkaanak ka? And then, ngayon na nangyari yan sa mga ekonomiya? O pareho lang ba? Parang pareho lang. Pareho lang, okay. Sa akin, hindi pareho. Nasa anong industry ka ba? IT. Oh, okay. Ikaw pala. Okay siya. Okay siya, IT. Yung production, hindi masyado. Kasi may mga industry naman na hindi naman ganun ka apektado. Halimbawa, sa trades, I think mas grabe ang demand ngayon, di ba, na mas lumaki. So, great para sa mga nandong industriya na hindi gano'n na naapektuhan. Yung kahapon na nabaha kami, yung banyo. Tapos yung plumber na pumunta, Pilipino. Tapos tinanong ko, ini-interview ko, gusto ko nga siyang i-feature sa docu. Sabi niya, malakas pa din, lakas daw ng ngayon. Like, kasi 6 years pa lang siya eh. Parang nagsimula daw siya dito as caregiver. Tapos, kinuha niya yung plumbing, di ba? So, ano yung parang okay ba? Tinanong ko kasi kung okay ba yung plumbing ngayon. Sabi niya, okay na okay, madumi lang, di ba? Kasi yun yung kadil mo. Pero kung i-get over mo yun, like malakas. Ang dami niyang, like busy siya sa mga calls. So yun, I think yung mga trade talagang yun yung pinaka-safest ngayon dito sa Kung papiliin ka sa trade, anong pipiliin mo? Anong trade? Isa lang, Anong trade? Plumbing, electrical, electrical. Okay. Ikaw, Warren? Electrical din. Ikaw? Electrician tatay ko eh. Okay. Hindi. Electrical, plumbing, drywalling, o sa mga house. Pero ang pinakamataas na sweldo is plumbing. Electrical, nasa gitna.
electrical pa rin pipiliin Ayoko mo? lang makakita ng ano. Okay. So, kaya ka. Okay lang, okay lang hindi kumita ng ano. Okay. Andun na rin eh, di ba? Andun na I rin. think feeling ko ako doon. I think papasa ako sa plumbing. Nagpapalit nga ako Parang kahapon nakita ko na nga yung lumalabas na tai-tai na yung lumalabas. Alam mo yun? Kakaganon niya. Oo, nagpapalit ako ng diaper. Ayoko. Iba yung diaper kasi, di ba, bata. Ito, mga tubol-tubol na. Yun yung lumalabas eh. Imbitahan kita kapag na ano yung ano namin. Ako may experience na kasi ilang beses kasi every year nangyayari dun sa banyo na yun. Pero yung ano naman na yun is yung galing sa city. Kasi sobrang sobrang luma na nung infrastructure na kailangan gawin pero hindi ginagawa kasi nga magastos. Kaya dun sa banyo namin for some reason, dun lagi lumalabas. Kaya yung mga lumalabas dati, okay lang, bula. Okay. Parang kahapon kasi siguro dahil umulan. Para may mga napuno. So, lumalabas naman. Hindi ganun ka, sewer, water. Pero nung hindi covered sa insurance yan. Parang tayo na yung lumalabas. Extra na bayad sa insurance yan. Pero yan, nangyari na sa akin yun. Yung talagang tayo talaga. Yan, nilinis ko dati dun sa banyo namin. Yun ang hirap sa mga nasa first floor. Oh my God. Oo nga, no? Pero ang mga, pag ganyan bang plumber, sila rin ang maglilinis o basta sila tanggalin yung bara? Tanggalin yung bara. So halimbawa lang, bumaha talaga, puro tai-tai ang mga ano mo, basta wala nang bara ha, bahala ka na doon. Yeah, hindi, pero kailangan nilang linisan yung ano nila, yung workplace nila kung saan sila magtatrabaho para makapagtrabaho sila. So, malilinis na rin nila yung spot na yun. Kasi wala na yung bara eh, wala na yung tubig. Sa yung vacuum kahapon, ako nagba-vacuum ng tubig. Parang, anong amoy? Kita ko, hindi, alam mo yung amoy, steady na lang yung amoy steadying baho Nose blind ka na. Hindi yung parang, basta nakikita ko na yung mga brown, ganun na eh. Bakit di ka lang mag-welding? Welding na. Pero this is really an open, eye-opening, di ba? Kasi everything is back to basic. Yeah. Di ba? Sa Pilipinas din eh. Nangyayari din eh. May mga tao nang ayaw magsasaka. Which is the basic foundation ng kadamihan dati. Is that magsasaka ka. And stuff like that. And now, yung mga tinuturo nila sa mga anak nila is that, no, hindi ka magiging magsasaka. Magiging doktor ka, magiging IT ka, magiging ganito ka. Right? So, ngayon na masyado na tayong advance sa lahat, may kakulangan. Right? Yeah, tsaka sobrang na-encourage sa service industry. Yeah. Na ngayon dahil nga may AI na, shit, sa pupunta yan. Saan naapektuhan ba yung trabaho mo? Ng AI? Ng AI? Not really. No. Not yet. May opening ba kayo dyan? Pero anong klase ba ng sa ano? Kasi ang dami, ang lawak ng IT. Malawak ng IT. Anong specialization mo? Nasa operations. Anong ibig sabihin nun? So, nasa credit union, yung trabaho ko, awan sa iyo. Pero yung ginagawa namin is yung, kunyari, bumili ka ng stock today. Uy, magaling ako dyan, man. Tapos, you don't get the, di ba, yung confirmation till next day. Yung process that runs overnight, that's what we take care of. Ano tawag sa process na yan? Settlement? Ano ba over the market. Ano pa ba ang mga trades na yung posisyon bukod doon? Welding, construction, electrical, electrical auto-mechanic. No. Yun. Ano yun? Mas sa tingin mo mawawala yung auto-mechanic na yun? No. In 5 years, daming parts. Tignan mo yung mapa ko sa Ajax na paikutan na ako ng ilang mekaniko doon. Sinasabi ko, may malaking shift na mangyayari. Okay, in 5 years, sa Tesla. Hindi lang, lahat ay electric na. Yeah, kaya nga. Inevitable yan. So, ang components yan is may iba from 500 parts to 30 parts. So, kailangan mag-adapt. Kailangan mag-transform. No, true. Yung mga shop. Mag-adapt kasi, may mga bagay na hindi na kailangan, swap na lang, swap. More on baka diagnostic na mga So, and I don't know, baka yung mga robot na dadating is yun na rin sila na rin ang gagawa ba nun? I don't know.
gaano katagal sa tingin niyo yung mga robot na yun? Na next year ilalabas na si Optimus. Of course, limited na feature, baka titikulin ka, yung mga ganun. Pero I mean, pero okay yung masahe na okay, di ba? Kasi nakita no rin yun sa China, yung mga ginagawa ng mga tumatumbling, like literally, iba nagju-jujitsu. I mean, like magugulat talaga sa mga capability ng mga robot. So, pagdating sa mga adult industry, maano talaga. Hindi ako nagbibiro. Panood yung movie niya, Megan Fox. Yes. That's oo. Yeah. That's insane. Hindi pa naman siguro gano'n. Pero naman doon. Ganun ba naman ang AI mo? Pero yung asawa niya yung babae, ewan ko, siya na siguro may kasalanan doon. Payag ba naman ganun kaganda? I know, dapat kumuha ka ng hindi maganda. Hindi lang yun, ha? Like talagang build, you know what I mean? Like, lahat ng futures pero I think closer tayo doon sa para kung ano yung inaakala natin. Kasi kung ngayon, yung mga robot nga na ilalabas next year, again, tinan mo si Optimus. Kasi galing sa humanoid form factor, di ba? And yung sa mga aftermarket na mga opportunity dyan, di ba? Optimus, kala mo robot, parang iRobot, lalagyan mo yan ng yung mga prosthetic, lalagyan mo yan ng mga strap-on. Yan, inevitable yan. Di ba? Di ba? Tapos, oh my God. Like ngayon, kung merong demand dun sa mga blow-up doll, di ba? Na ano lang yun? Literally, salbabida lang na silicone. Merong mga demand. Imaginein mo sa tech na pwede mong gawin yon. Next thing, sinutulungan kang magtupi ng damit. Next thing, kailangan ko yun. Di ba? Nagbubuhat ng Naguhugas. Anong taga-kubet? Yung kubeta, plummet. Ano pinakakailangan ko? Hugas, tupi, tsaka... At saka, alam mo, ang isang solusyon dyan sa mga damit, yan na nakikita ko na susunod na mga advancement na parang siguro capsule or something na parang automatic Dragon Ball yun. Di ba? Parang gano'n. Na hindi na itutupi. So, pwedeng disposable nga or talagang yung dryer mo paglabas tupi na, diba? Tupi na. No? Okay yun. Or hindi na dinadry. Di ba? Kung yung mga advanced na mga material, bakit mo pa idadry? Nang conventional, baka, idadry mo 5 minutes. Pero parang may malaking potential din yan para ma-eliminate nga yung mga busit tayo ng mga chores. Na mga task. Oo. So, kaya nga parang feasible ngayon magkaroon ng katulong or like sa tingin ko matagal pa yan. Madali magkaroon ng helper. Problema lang pera. Sa tingin ko ang mga laking shift ngayon is through automation. Yes, totoo yan. Yes. Totoo yan. Kasi nandyan na yung mga AI agents, nandyan na yung mga ChatGPT, yung mga ganun. May mga automation na pwede mo nang may mga reasoning na sila, pwede ka nang gumawa. But yung mga physical ng mga ganyan, I think there has to be a huge movement to parang go against all this corporation. Naget mo? Like corporations kung meron kang mga ganyan na AI na katulong or whatsoever, yung to make your lives easier and stuff like that. Somebody's losing money, right? Somebody's losing money. First of all, second of all, baka mamaya mas magiging mahal pa. Mas mahal pa yung kukuha ka ng mga... Kailangan nilang kumita ng pera, of course. Right? Bili ka ng premium account na katulad ni Megan Fox. Siguro, 100,000 yung gano'n. Pero ang mangyayari din, para ka may OnlyFans na di ba? So, return of investment yun. Siya, di ba? Or utos mo, pahiram mo na, no? Hindi lang virtual. Okay, pupunta siya sa dun mismo. Siya yun yung mag-out call. Di ba? Yung traditional na mga escort services, di ba? Siya na. Punta doon, magugulat ka na lang. Yung investment mo na 100,000, literally, hindi na papagod. Charge mo, unlimited
then kumikita. Tapos magkakapuso din. At hindi ka makukonsensya. Magiging pimp ka. Yun pero hindi ka nang i-exploit ng tao. Robot yung na-exploit mo, walang kaluluwa, hindi ka nakukonsensya, walang trauma yon, hindi magrereklamo, walang relihiyon. Grado magiging crime yan. Kaya nga what a future. Bibili ka ng 4 na robot. Okay, girls! Ano ba title na kayo? Makita. Anong title? Nakalimutan ko. Basta, Obedience? Ano ba? Something? Si Megan Fox? Kasi meron din isang ganon. Isang movie na ganon. Ex Machina? Hindi yun. Sa Prime ko rin napanood eh. Yung Prime ngayon ng okay eh. Kasi parang nagre-release sila ng mga experimental na mga storya. Pa sa Netflix kasi parang hindi na masyado eh. Wala, yun lang. Insert ko lang. Sigurado ka, hindi sa sa ex-porn. Hindi na. Ex-hamster. Hindi nating pinupuntahan yung mga ganun. Virus yun, man. Spielberg. Wala na ako. Ako, mamatay man ako. Wala na. So ano yung in-demand pala? So ano yung magiging in-demand sa future? Sa perspective mo, Brian. Sa perspective mo. May AI. Fishing. Anything. Mawawala kami sa AI. Kasi even yung sabi, we're trying to move to AI. So anong plan B mo? Automation. Anong plan B mo? I don't know. Fishing. if the job is repetitive, you can automate it. Yeah. So yun lang. If your job is repetitive, yun lang. And there's no critical thinking involved, you're bound to be replaced. So sa tingin niyo magiging in demand ang arts? Mga music, jazz, But AI. Ngayon nga, yung controversy, di ba? Usong-uso yung mga nakikita mong Studio Gilby na gano'n, di ba? Mm-hmm. Tapos, nagreklamo naman yung talagang studio tunay na studio. Oo, na, again, para sa karamihan ng tao, I don't think ginawa nila yun na may mali siya. Di ba? Talagang natuwa sila, appreciate nila yung art, pero may sense din yung defense nung studio mismo na madidesensitize na ang tao sa greatness nung kung ano mang art yan kasi sobrang available na eh. Kaya nga draw ang mga tao sa ibang art kasi yun lang yun. Ang art ni Gaudi ay that's it. Pero imaginein mo, ikaw mismo instantly meron kang parang signature talaga ni Picasso. 'Di ba? Yung talagang lahat na style ni Gilby, maski wala kang mali siya, hindi na nagiging rare. Wala na eh. Kasi dati, wala yung ganong klaseng illustration nawala yung value. Oo, ganong klaseng mga, alam mo na ganon na storya. Ngayon, yung ganong klaseng art, nakagawa ka na ng video mo, animation mo, na tungkol sa kabalbalan na kung ano man trip mo. So, sa ganong aspect, nagigets ko na parang tinanggal mo yung rarity na associated dun sa piece ng art na yon. Sa akin naman, performance art siguro ang would be better off. Kasi talent yun talaga eh. Naget mo? Yung pagsayaw. Pero papanoorin ba ng tao? Yung yung mga mayayaman. Diba? Ballet. Yung ballet. Yung mga ng mga mayayaman. Yun siguro. Pole dancing. So ballet, no? Okay pa yun. Pero when it comes to arts, like yung mga ibang music hindi na, no? Naduduplicate siya eh. And stuff like that can be duplicated. So kailangan mga soprano, mga ganun, mga Pavarotti. Which actually mga Pilipino will benefit to that, diba? So mga Pinoy galing kumanta eh. Entertainer tayo eh. Yun, entertainment business. Yun siguro. Yun sa tingin mo. Open ng restaurant, maging ano. So mga food. Of course, sa akin. Of course. Yeah, di ba? Para, yun pa rin. Anyways, thank you very much, Brian. Thank you. Saan ka ba pwedeng makita ng mga viewers natin at tangkilikin? Sa YouTube.
Saang lake? Saan lake? Brian Went Fishing sa YouTube. Or sa Instagram. Ganun din. Brian Went Fishing again. Saan ba ang best spot ng fishing? Top 3. Top 3? Ano yan eh, bawal na question yan sa mga fisher. Ganun. Bakit? Bakit? Hindi pwede Kasi kapag sinabi mo na, dami na ng tao doon kinabukasan. Sa water. Sa lake. Hindi, kung wari, walang nanonood, tayo lang. Usapang kaibigan. Top 3. So what? Anong season? Diba? Yung ano, hindi ito, spring. Summer. Springtime ngayon, go to the yung mga rivers na river mouths. Yung river dito sa around Toronto. You can Google map it. I won't give the exact location. Sa Black Creek. Humber River. They have a rainbow trout right now running. So, kung gusto nyo targetin yun. And then, summertime, bass is open. You can fish for bass. They bite anything. Kahit anong bato mo sa isla. Bread. Huwag mo naman yun, Carp, so, carp ano pala yung best accomplishment mo sa fishing? Yung gano'n, size ba? O fish? Kumbaga, rarity ng fish or yung consume size? ba yan? Or? To consume. Yung recently ko yung pinakamaganda. When I went guided sa anong lake yun? Jordan Bay. Ang layo. Layo, 2 hours away. Yeah. So nakahuli ako ng lake trout. I think it's like, ganyang alaki yung hawak ko. Ano, kinain mo? No. Pinakawala ko. Pinakawala. Paano? We kept, Bawal Yun ang yun. sensation eh. bawal. Ang kikip mo lang, there's a certain size that you have to keep. So yun yung thrill nun. Nakahuli ka. Bakit masayado kasi rare? Hindi naman. Like, Laban. yung laban. Yung laban, oo. Hindi, bakit ka lalayo ng 2 hours para sa laban, pwede ka naman 30 minutes, may laban din. Yung malaki Dun mo nga na may- kumagat sa'yo. Hindi, wala ba malaki Hindi, sa pero malapit? yun nga. So yun yung ano nila, parang yung mga golfers. Dali mo nga to. Dali mo nga si Philbert. Parang yung Makakuha ng ganito. And then Ayoko nga makakuha kasi nga natatakot ako eh. Hindi nga yun eh. Parang Hindi yung mga... naman yung laban lang. Bigay mo na kapag ahon na, ibigay mo na kay Brian, siya na yung mag-unhook. Ako na Pero yung laban, ma-feel mo yung laban ng isa. So yeah, yan yung, I think yung hindi rin may explain eh, no? Na kailangan ma-experience nyo. Parang yung inaano ko nga yung golf. thrill lang yung ano, kapag binibait mo pa lang sila yung Ginaganon yung lang. Sige, kagatin mo na. Kagatin mo na. So yeah, so talagang kung saan-saan kayo madadala ng fishing. So yun. Thank you very much. At sa mga nakikinig sa amin, hopefully wag nyo naman i-take personally. At ito naman, wala naman kami expertise sa mga bagay. Ginagawa lang namin to para ma-open up yung conversation. At kung gusto nyo mag-guest sa amin, sabihin nyo lang, mag-message kayo, sundan nyo ang FTV IRL. Like and subscribe. At magkita tayo next week dito lang sa Barber's Cut.